The Boss Husband. Credit to the author. 1184-92. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Napamura si Justin nang makita niya ang kanyang mabagsik na ekspresyon. Bakit mo biglang sinasabi sa akin ang tungkol dito? Bumantong hininga si Teresa, hindi ko sinabi sa iyo dati dahil abala ako sa trabaho. Tiningnan ko rin ang mga bagay-bagay at nalaman ko ang tungkol sa ilang mga lihim na umiikot sa apat na pangunahing angkan. Mga sikreto. Sinunod ko ang huling sinabi ng aking lolo at gusto kong malaman ang tungkol sa lalaking pumatay sa aking ama at kung anong relasyon niya kay Hongming, ngunit nalaman kong ang mga nakatagong angkan ay nasa likod ng angkan ng Nigel. Bahagyang natigilan si Justin, paano mo nalaman iyon? Naisip ko lang iyon nang makita ko ang dalawang miyembro ng Nigel clan na nasa soul forming stage. Ano? Nandito ang mga miyembro ng Nigel clan. Mukhang plano ng Nigel clan na makialam sa makamundong mundo. Sabi ni Teresa. Noong nakipag-away si Justin kay Brayden, narinig niya mula kay Zygmunt na ang angkan ng Dawson ay nauugnay kay Hongming. Ang kanyang anak na si Dawson Lun ay namatay dahil kay Hongming, ngunit walang nakakaalam ng eksaktong detalye. Dumaan si Teresa sa mga gamit ni Zygmunt Dawson sa Central City at nagbasa ng ilang dokumento bago niya naunawaan ang nangyari. Nakahanap ako ng libro mula sa mga nakatagong dokumento ng aking lolo. Isinulat niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa relasyon ng aming clan at Hongming. Ang dahilan kung bakit ang aming clan ay nakatuon sa aming mga negosyo sa halip na sa militar ay dahil ang aming clan ay nagbibigay ng mga mapagkukunan sa Hongming sa loob ng maraming henerasyon. Kaya, ang aming clan ay hindi kasing lakas ng iba pang tatlong angkan pagdating sa kapangyarihang militar. Kailangan ni Hongming ng mga mapagkukunan mula sa isang makamundong angkan. Naguguluhan si Justin. Siyempre, hinaila ni Teresa si Justin papunta sa isang mahabang bangko. Isipin mo, ang mga nakatagong miyembro ng angkan ay nagsasanay sa mundo, nangangahulugan ito na dadalhin din nila ang lahat ng uri ng mga mapagkukunan pabalik sa mga hangganan. Kung gayon, si Hongming ay hindi lamang magpapadala ng isang mensahero palabas. Sila ay mga tao kung tutuusin, lalo na ang mga lumaki sa mga hangganan. Ang kanilang mga magulang ay maaaring maging kultibado, ngunit kailangan pa rin nila ang kanilang mga magulang. Kailangan ni Hongming ang lahat ng uri ng mga sangkap upang makagawa ng mga tabletop artifact. Hindi ako sigurado kung gaano kalaki ang hangganan, ngunit ang kanilang mga mapagkukunan ay dapat na limitado ang halaga ng mga sangkap, kaya sa halip na maghanap sa buong mundo, mas gusto nilang maghanap ng isang nakapirming supplier. Kaya tinulungan ni Hongming ang Damon clan. Kahit na ang iyong clan ay nakatutok sa pagnenegosyo, maaari pa rin kayong maging bahagi ng apat na major clan dahil sa kanila. Tama ba ako? Sa wakas ay bumungad sa kanya. Tumango si Teresa, tama, at least ganyan ang mga pangyayari noong nabubuhay pa ang lolo ko. Bago iyon, ang aming angkan ay naglilingkod kay Hongming sa loob ng maraming siglo, ngunit ngayon na ang aking lolo ay namatay at hindi lamang kami nagkaroon ng alitan ni Brayden, pinatay din namin ang Hongming messenger, kaya duda ako na si Hongming ay magtitiwala sa amin sa ngayon. Gayunpaman, ito ay isang bagong kayamanan para sa kanila. Maimpluwensyang bilang ang aming angkan upang tulungan silang makakuha ng material at mga mapagkukunan ay hindi sila madaling magtagumpay, kaya binisita ni Hongming ang aming angkan at nakipag-ugnayan sa amin dahil magkapantay kami ni Harris Dawson sa angkan, kami lang ang nakakaalam nito. Ang tinutukoy mo ba ay ang Absolute Sword Daoist? Tanong ni Justin. Nagulat si Teresa, paano mo nalaman iyon? Sinabi sa kanya ni Justin ang tungkol sa oras kung kailan ang Absolute Sword Daoist ay sumunod kay Roslyn at kung paano niya sinuhulan ang Daoist. Natuwa si Teresa sa kwento. Siya iyon. Napakayabang niya, ngunit dahil hindi na kami makalaban, nakinig kami ni Harris sa kanyang mga utos. Noon lang namin nalaman na mayroon kaming isang pangkat sa aming angkan na nakikinig lamang sa mga utos ng pinuno ng angkan. Sila ang namamahala sa pagdadala ng mga mapagkukunan patungo sa mga hangganan ng Kekegzili.
Ang Absolute Sword Daoist ay tumanggap ng mga order mula sa Hongmeng na mga mapagkukunan, kung ang Hongmeng ay nagsusupply ng mga mapagkukunan pa rin sa amin. Ipaalam sa amin ng messenger at ipapadala namin ito sa mga hangganan. Tumango si Justin at nagtanong, paano ang dahilan ng pagkamatay ng iyong ama, nalaman mo ba ito? Bakit sinabi ng lolo mo na kasalanan ni Hongmeng? Bumantong hininga si Teresa, hindi ko alam, hindi ito isinulat ni lolo. Sa naalala ko, nawawalan na ng katinoan ang aking ama at pinatay niya ang aking ina bago pinatay ang kanyang sarili. Hindi ako naglakas loob na isipin ito ilang taon na ang nakararaan. Sa naalala ko, walang sino mang taga Hongmeng. Habang sinasabi iyon, umiling si Teresa, ayoko nang isipin iyon. Hindi pa ako tapos sa pagsasalita, mula sa mga tala ng aking lolo, nalaman ko na sa mga nakatagong angkan, ang Fritz at Lo clans ay mas mahina samantalang ang Nigel clan ang pinakamalakas. Sa loob ng isang siglong pakikipagtulungan kay Hongmeng, nalaman namin na ang Nigel clan sa Central City ay isang sangay ng Nigel clan mula sa mga nakatagong angkan. Ito ang dahilan kung bakit ang Nigel clan ay palaging nasa angkan. Nagulat si Justin, alam ko iyon ngunit paano ito nauugnay kay Marian? Siyempre meron. Sinabi ni Teresa, kahit na bahagi ng sangay si Gilmore, kontrolado pa rin niya ang isang independenteng pangunahing angkan sa mundo. Nais ng nakatagong angkan na panatilihin ni Gilmore ang kanilang bloodline, anuman ang kanilang mga nagawa. Ngunit, ang nag-iisang anak na lalaki ni Gilmore, si Nigel Garrison Dong ay matagal nang nawawala. Kahit na hindi niya itatago ang impormasyon ni Nigel, maaari niyang itago ang impormasyon kay Nigel, maaari niyang itago ang impormasyon mula kay Nigel. Gareth, hindi ba ibig sabihin ay wala na siyang kahalili? Pakiramdam ko ay may isang minahan na lumabas sa utak ni Justin. Naging malamig ang kanyang tingin at ngumisi, no wonder he was desperate to become a kind father. Kaya naghahanap siya ng kapalit para masiguro ang kanyang posisyon. Bakit? Hinanap niya si Marian. Tanong ni Teresa. Tumango si Justin, ang araw na nakilala ko ang dalawang Nigel clan cultivator na nasa soul forming stage ay nang pumunta si Gilmore sa bahay namin para hikayatin si Marian. Pero napakaraming kasuklam-suklam na gawa ang ginawa niya kaya hindi niya ito matanggap. Nag-aalala si Teresa, nag-aalala ako na tatanggapin niya rin siya sa huli. Kung mangyari iyon, baka manipulahin ni Gilmore si Marian para linlangan ka. Kung tutuusin, nakuha mo na siguro ang atensyon ng Hongmeng at ng Great Ancient Clans. Hindi pa sila handang umalis sa mga hangganan. Ngunit si Gilmore ay mula sa mundong mundo at siya ang kinatawan ng mundo na kayang pakanabangan ng sinuman. Kahit na lihim na nag-aalala si Justin, ngumiti siya, ipinaalala ang oras na nakiusap si Marian sa kanya na palayain si Gareth, sa palagay ko ay hindi dapat maging ganoon ka-gullible si Marian. Bahagyang ngumiti si Teresa, sana nga. Sige. Tumayo si Justin at inunat ang kanyang katawan, lumabas ako para mag-relax kasama ka, hindi para pag-usapan ang mga seryosong bagay. Halika, magpatuloy tayo sa pamimili. Ayaw na ring isipin ni Teresa ang tungkol dito. Nakipag-ugnayan siya kay Justin at bumisita sa maraming tindahan sa isang nasasabik na paraan. Lumipas ang kalahating araw habang namimili sila at sa wakas ay bumuti na ang pakiramdam ni Justin. Dumating ang gabi at pumunta sila sa isang restaurant malapit sa shopping mall. Ito ay isang perpektong oras para sa kanila na maghapunan ng magkasama dahil hindi na kailangan ni Justin na umuwi para sa hapunan at si Teresa ay nananatiling mag-isa sa ngayon. Pagkatapos nilang mag-order ng ilang pinggan, biglang iminungkahi ni Teresa, uminom tayo. Malamig sa labas kaya tamang-tama kung uminom ng alak. Humalaklak si Justin, alam kong sinusubukan mo akong aliwin sa pamamagitan ng paghiling sa akin na samahan ka ngunit hindi ko pinaplano na alisin ang aking pagkabigo sa alkohol. Hindi ko naman sinabing para sa'yo gusto ko rin mag-relax. Kinawian ni Teresa. Obligado si Justin at hiniling sa sekretarya na dalhin sila ng 2 bote ng kaulyang. Hindi nila kailangan ang maotay o hulyangye, ang normal na alak ay gumagana ng maayos dahil sila ay nasa isang maliit na restoran. Hindi sanay si Teresa na uminom ng ganoon kalakas na alak ngunit ayaw niyang baguhin ito.
Siya ay patuloy na kumakain ng ilang kagat ng pagkain sa bawat paghigop tulad ng isang pusa na kumakain ng mainit na pagkain. Hindi napigilan ang sarili sa pagkain ng maanghang na pagkain. Napangiti si Justin, tumigil ka sa pag-inom kung hindi ka sanay. Namumula ang mukha mo. Dinilaan ni Teresa ang kanyang mga labi at ikinunot ang kanyang mga kilay, karaniwan kung umiinom lang ako ng alak at champagne, medyo nakakatuwang uminom ng malakas paminsan-minsan. Ayos lang, maaari mo akong pauwiin kung lasing pa rin ako. Hindi ko kailangang matakot sa masasamang tao. Ipinilig ni Justin ang kanyang ulo, nakaramdam ng hindi makapagsalita. Pagkaraan ng ilang oras, pipigilan na sana siya ni Justin sa pag-inom nang pumasok ang isang mag-asawa sa restaurant at tumingin si Justin na may nagtatakang ekspresyon. Matangkad ang lalaki na may matatalas na katangian at nakangiti ang maliit na babaeng katabi niya habang papasok sila. Naramdaman ni Justin ang kanilang pag-iral ilang taon na ang nakalipas dahil ang cultivation ng lalaking ito ay nasa huling yugto ng Golden Core. Ang kanyang Golden Core Truchi ay nangingibabaw. Thomas, Yasmin. Natarante si Justin nang makita silang naglalakad palapit sa kanya. Matagal na niyang hindi nakita ang mga ito. Sumulyap si Teresa ngunit hindi niya sila kilala kaya tahimik siyang umiinom. Young Master Gibson, ang tagal na. Ang galing mo pa rin gaya ng dati, o teka, malayo ka na kaysa dati. Tumawa si Thomas. Nagtataka na tumingin si Yasmin kay Teresa nang makilala nila siya, Brother Gibson, Miss Dawson, hindi mo kami masisisi sa pag-abala sa pagkain mo. 11:85. Natarante si Teresa nang tawagin siya ni. Hindi niya maintindihan kung paano siya nakilala ng mga ito dahil tipsy na siya sa pag-inom. Mapait na ngumiti si Justin, huwag mo akong purihin. Walang magandang mangyayari sa tuwing magpapakita kayo. Ano na naman ito sa pagkakataong ito? Young Master Gibson, huwag mong sabihin iyan. Hindi kami manggugulo, nakangiti si Thomas, nandito kami para itanong kung may napansin kang kakaiba sa Stonegate. Kakaiba? Anong klase? Naguguluhan si Justin. Nagtataka na tanong ni. Brother Gibson, hindi nagsumbong sa iyo ang mga nasasakupan mo. May ilang kaina hinalang tao ang pumunta sa Zenica at nagkukubli sila sa paligid ng Stonegate. Wala akong mga subordinate. Natapos na ang misyon ng Sea Eagles kaya pinabalik ko sila sa Europe. Mag-isa lang ako dito sa Stonegate. Sagot ni Justin. Hindi ko alam ang tungkol dito, hindi ka takataka na wala kang narinig na anumang balita, sabi ni Thomas sa pag-unawa. Ano ba talaga ang pinag-uusapan nyo? Sino ang nandito? Kumunat ang noo ni Justin. Baka sa mukha ni Yasmin ang pag-aalala, The Sword in the Stone from Scotland and the Dark Parliament from Europe. Uye, andito na ang mga nasasakupan ni Camarilla at si Sabet sa Dark Parliament sa pagkakataong ito. Mayroon ding ilang maliit na grupo ng mga power user ngunit wala sila sa aming pag-aalala. Natarante si Justin, pumunta sila sa Stonegate. Para saan? Nandito na ba sila para sa bato ng Diyos? Wala na ako. Siyempre hindi. Kahit na mayroon ka nito, hindi sila maglalakas loob na labanan ka. Bakit sila nandito? Nagpalitan ng tingin si Thomas kay Yasmin bago ito nagsalita, Magical Girdle. Nagulat si Justin sa una, ngunit parang pamilyar ang salita. Natigilan siya nang mapagtanto niya ang ibig sabihin ng mga ito, ang pinag-uusapan mo ba ay ang maalamat na sandata ni Aphrodite, ang Magical Girdle. Sa mitolohiyang Romano, ang diyosa ng kagandahan, si Venus ay may sandata na hindi mapaglabanan kahit na sa mga Diyos, ang gintong pamigkis sa kanyang baywang. Tila minsang ginamit niya ang pamigkis upang pasukin ang mga Diyos at kontrolin ang kanilang isip. Pagkatapos ay nakipagkompetensya siya kina Athena at Hera sa kagandahan at lahat ng mga Diyos ay pinili siya bilang ang diyosa ng kagandahan. Well, ang lahat ng ito ay isang gawa-gawa. Isang bagay na ginawa ng mga tao sa ilalim ng paglahok ng mga Diyos upang tawagin ang kanilang pagsamba at paniniwala. Hindi pa nabalitaan ni Justin kay Christine kung mayroon ba talaga siyang magical girdle ngunit tulad ng hindi sinabi ni Hades sa kanya tungkol sa helmet of invisibility nang lampasan niya si Justin ang pagka-Diyos. Ang gayong mga sandata ay hindi mahalaga sa mga Diyos na nabubuhay noong mga milenyo.
At saka, kahit na may kakayahan si Christine, nagdududa si Justin na makokontrol niya talaga si Zeus. Sabi mo nagtatago sila sa paligid ng Stonegate, ibig sabihin ba ay lumitaw ang magical girdle sa Stonegate? Tanong ni Justin. Bumantong hininga si Thomas, hindi kami sigurado tungkol doon. Hindi namin mahanap ang pinagmulan ng impormasyong ito. Kung gayon paano nila nalaman ang tungkol dito? May gumamit ng magical girdle para kontrolin ang special forces na sundalo at nahuli ito sa tape. Ang video na iyon ay ipinadala sa Sword in the Stone, sa Dark Parliament at iba pang menor de edad na organisasyon. Ang locus yung nakasaad sa video ay ang base camp ng Jiangnan Military Zone, malapit sa Stonegate. Sagot ni Yasmin. Kumunat ang noo ni Justin, nanood kayo ng video. Nasaan na? Hayaan mo akong panoorin ito. Nagsisimula ng magseryoso si Justin habang ang lahat ay tila hindi kapanipaniwala. Nakahanda na si Thomas, at inilabas niya ang kanyang telepono para mag-play ng 20 segundong video. Sa video, isang malabong silweta ang nakitang kumokontrol sa isang grupo ng mga sundalo na may gintong pamigkis na parang mga puppet niya. Itinutok ng mga sundalo ang kanilang mga baril sa kanilang mga kasama at sabay-sabay na nagpaputok. Ito ay isang maikling video, ngunit ito ay nangyari 1 linggo lamang ang nakalipas. Ang Red Flame Iron Brigade ay walang mahanap na anumang mga pahiwatig tungkol sa silhouette at pinaplano itong itago, ngunit ipinadala ang video sa karamihan ng mga internasyonal na organisasyon. Inihayag ng gumagamit ng sinturon na ito na hindi sinasadyang natagpuan niya ang artifact na ito, ngunit hindi niya ito makontrol kaya't nagpaplano siyang talikuran ito. Itinago niya ang sinturon sa isang lugar sa Zenica at ang mga makakahanap nito ay ang susunod na may-ari. Tuyong tumawa si Thomas. Saglit na nag-isip si Justin habang kumakatok sa mesa, weird. Technically, kung ang magical girdle talaga, si Aphrodite na nasa States ay mararamdaman iyon pero walang reaksyon mula sa kanya. At saka, ang artifact ay hindi maaaring gamitin ng sinuman, kailangan magkaroon ng divinity. Sino ang silhouette na iyon? Ano ang motibo niya sa paggawa nito? Hindi namin alam ang tungkol dyan, ngunit ang ganoong artifact ay tiyak na nakatutokso dahil ito ay maaaring mag-ulat sa mga Diyos at makontrol ang kanilang pag-iisip. Bukod pa rito, ang paglalarawan ng gintong pamigkis ay kapareho ng sa mga sinaunang talaan. Mukhang legit ito. Young Master Gibson, isipin mo ito. Ang Sword of Thanos sa France, ang Holy Grail sa Stonegate. Ang mga ito ay mga ordinaryong artifact na nag-iisa at ang mga tao ay nagmula sa mga ito, mula sa isang ordinaryong artifact na nag-iisa at mga tao. Mga Diyos. Kahit na alam ng Sword in the Stone at ng Dark Parliament na may mali, hindi nila papalampasan ang pagkakataong tulad nito. Ngunit kahit na natagpuan nila ito, maaari ba nilang panatilihin ito? Napangiti si Justin. Umiling si Thomas, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, malamang na iniisip nila na magagamit din nila ang sinturon dahil magagamit ito ng lalaki at ang katotohanang hindi ito inalis ni Venus. Lalo na ang mga vampira na may kalahating kakayahan na maladyos, tiyak na umaasa silang makakalagpas sa tanikala sa pamamagitan ng pagkuha ng artifact. Sa kanilang orihinal na kapangyarihan, maaari nilang hamanin ang mga Diyos. Pinigil ni Justin ang isang malakas na tawa, bakit parang isang bitag? Sa palagay ko ay hindi na kayo dapat tumigil sa pag-aaksaya ng oras, hayaan silang gawin ang anumang gusto nila. Sinubukan ni Yasmin na pasayahin siya ng nakangiti, Brother Gibson, ikaw ang pinakamatandang inapo ng Gibson clan, dapat ay tulungan mo kami. Ang mga mangkukulam mula sa Sword in the Stone at ang mga kabalyero ay mapapamahalaan ngunit ang ating Red Flame Iron Brigade ay hindi makakaligtas kapag nagpakita ang mga vampira. Shoo! Sarili kong asawa ay hindi ko kaya, lalo pat masangkot sa mga bagay na ito. Wala namang sinabi si Aphrodite, bakit ako makikialam dito? Agad na tinanggihan ni Justin ang alok ng tulong. Ayaw niyang madamay dito dahil wala naman itong maidudulot na kabutihan sa kanya. Kung gayon, Kuya Gibson, maaari mo ba kaming tulungan at tanungin ang Diyosa ng kagandahan kung handa siyang magpakita? Kung ang makapangyarihang mga vampira ay nagpasya na labanan ang magical girdle, hindi namin magagawang kontrolin ang mga bagay-bagay. Pagmamakaawa ni Yasmin.
Naisip ni Justin na hindi ito mahirap na kahilingan, kaya tumango siya. Sige, tatawagan ko siya mamaya. Tawagan mo siya ngayon, mas maaga mas mabuti, nag-aalalang sabi ni Yasmin. Hindi nakaimik si Justin, ngunit kinuha pa rin niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Christine. Nang matapos ang tawag, agad na nagtanong si Christine, Hades, tumatawag ka ba para tanungin din ako tungkol sa magical girdle? Hindi ninakaw ang mahal kong pamigkis. Ito ay palaging kasama ko kaya't itigil mo na ang pagtatanong sa akin tungkol dito, pakiusap. Ang pamigkis sa video ay mukhang pareho ngunit tiyak na hindi ito ang aking magical girdle. Napakaraming gumagamit ng kapangyarihan ng mga sorcerer sa mundong ito. Din, kaya bakit kailangang ang magical girdle ang gumawa? Napangiti si Justin, bakit ka nabalisa? Tumatawag lang ako sa ngalan ng Red Flame Iron Brigade, wala silang lakas ng loob na tanungin ka mismo. Alam ko na, paanong hindi mo malalaman ang tungkol dito kapag may gumagamit ng artifact mo. Kumuyam ang panga ni Christine, nauna pa sayo tinawag ako ni Poseidon, Artemis at Hermes at ginaising nila ako sa aking pagtulog. Huwag kang makialam sa bagay na ito, hayaan mo silang maghanap. Pero kapag nalaman ko kung sino ang may kasalanan nito, balatan ko ang taong iyon ng buhay. 1186. Dapat kagalitin mo si Raphael, siya ang pinuno ng Sabbath at siya ang sumunod kay Camarilla sa Stonegate. Napangiti si Justin. Si Raphael ang pinuno ng angkan ng Zemis, na siya ring Diyos ng pastol, si Hermes. Hindi interesado si Christine na pag-usapan ang tungkol sa kanya, kakaiba siyang tao, hindi niya ipinapalam sa kanyang mga nasasakupan na siya ay may pagka-Diyos. Hades, tapat ako sa iyo, ang aming mga artifact ay konektado sa aming pagka-Diyos. Ito ang dahilan kung bakit naramdaman ito ni Artemis nang si Celine ay lumitaw sa Korea, kahit na siya ay kalahating mundo. Sa iyo. Ito ay talagang isang korona dahil ang artifact na ito ay sinadya upang itago ang lahat ng maaaring masubaybayan upang ang gumagamit lamang ang makakadama nito. No wonder. Nahanap ito ng naunang Hades. Ito ay hindi masusubaybayan. Naiintindihan ito ni Justin ngayon. Humiga si Christine, sige, matutulog na ako. Kung malaya ka, tulungan mo akong makita kung sino ang may kasalanan. Sabihin mo at papatayin ko siya ng personal. Akala ba niya sa pagtatago sa Zenica ay hindi tayo mangangahas na patayin siya? Tumawa ng mahina si Justin bago ibinaba ang tawag. Nakahinga ng maluwag sina Thomas at Yasmin habang nakikinig sa buong pag-uusap. Ang isang salungatan ay hindi madaling lumitaw hanggat ang sinturon ay hindi totoo. Kung ganoon ang kaso, aalis na kami ngayon. Ipapaalam namin sa iyo kapag natunton na namin ang salarin. Sabi ni Thomas. Mabilis na iwinagayway ni Justin ang kanyang mga kamay, huwag po sana, wala itong kinalaman sa akin. Paalam. Matapos paalisin sina Thomas at Yasmin, nawala sa pag-iisip si Justin, ngunit tumigil siya sa pag-iisip tungkol dito nang hindi niya maisip ang mga bagay-bagay. Lumipas ang kalahating oras at halos lahat ng ulam nila ay nakahain na. Si Teresa ay tahimik sa buong oras, umiinom ng mag-isa. Namumula na ang pisngi niya habang nakatingin sa harapan niya na may pagkatulala na ekspresyon. Anong nangyari sa'yo? Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi ka marunong uminom. Napangiti si Justin. Pinitik ni Teresa ang kanyang mga labi at dumighay, hindi ako nakahinga ng maluwag habang umiinom. Napakarami kong nainom. Napakalakas ng mga Zen Icon spirit. Hindi nakaimik si Justin. Habang tumatawa, pumulot siya ng pagkain gamit ang kanyang chopstick at inilagay ito sa kanyang mangkok. Sige, tumigil ka na sa pag-inom. Kumain ka na at uuwi na tayo. Kinagat ni Teresa ang kanyang mga labi at matamis na ngumiti sa kanya bago kumain sa masayang paraan. Tinapos ni Justin ang karamihan ng pagkain na may malalaking kagat at binayaran ang bill bago umalis. Nang makalabas na sila ng restaurant, gumapang ang malamig na hangin sa kanilang balat. Si Teresa ay pasuray-suray, ang kanyang mga paa ay nanginginig, at siya ay patuloy na nakabangga sa mga bagay. Gusto siyang hilahin ni Justin ngunit pumihit si Teresa. Huwag mo akong hilahin. Gusto kong maglakad mag-isa. Nanggigil na sabi ni Teresa. Natuwa si Justin, huwag kang magalit. Gusto mo bang pahintulutan kita?
Kaya ko iyan. Nagpout si Teresa, okay lang ako, hindi ako lasing. Masaya kasi ako. Napailing-iling si Teresa, habang nakasunod si Justin sa likuran. Ngumiti sa kanila ang mga dumaraan. Isang magandang tanawin ang makita ang isang magandang babae na tulad niya na naglalakad sa mga lansangan na lasing. Nag-aalala si Justin na madapa siya kaya pumunta siya sa harapan niya at yumuko, sige, stop throw ang A-fit. Sumakay ka sa likod ko, babuhitin kita. Itinulak siya ni Teresa at itinuro ang kalye habang inilagay ang isa niyang kamay sa kanyang baywang. Sabi ko hindi ako lasing, makinig ka sa akin. Kaya ko pa namang maglakad pa uwi kahit gaano pa karami ang alak ko. Ayokong buhatin ako ng lalaki. May pride din ang mga babae. At sasabihin mong hindi ka lasing. Napabuntong hininga si Justin habang umiiling. First time niyang makita itong lasing. Her usual calm and collected attitude was replaced with a silly drunk girl, she looked really cute in his eyes. Si Teresa ay hindi napapansin at pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, bumigay ang kanyang mga paa at muntik na siyang matamba. Sa kabutihang palad ay nasa tabi niya si Justin at hinailan niya ito sa kanyang likuran, hindi pinansin ang kanyang pagpupumiglas. Ang kanyang mga hita ay nakapulupot sa baywang ni Justin at nanatili siya sa likod nito. Nilapit niya ang katawan niya sa katawan niya at huminga sa tenga niya. Justin. Mahal. Nandito ako. Hubby. Nakikinig ako, may sasabihin. Hindi nag-abala si Justin na patahimikin siya. Matagal na siguro siyang tense kaya hinayaan niyang malasing sa tabi niya. Humajejek si Teresa at hinampas ang kanyang mga labi. Nami-miss ko si Joshua. Joshua. Hubby. Gusto kong pumunta sa Russia. Pumunta ka kung gusto mong makita ang kapatid mo. Pero matanda na siya, ayos lang kung doon niya gustong gawin ang negosyo niya. Sagot ni Justin. Hindi siya. Napakatanga niya at iniisip niyang matalino siya. Kung hindi dahil sa akin. Masama ang impluwensya ng ibang tao sa kanya. Kahit na madalas na pinapagalitan ni Teresa ang kanyang kapatid, lubos pa rin siyang nagmamalasakit sa kanya dahil sila ay magkapatid at ang kanilang mga magulang ay pumanaw na. Naging mahirap ka sa mga nakaraang taon. Nami-miss mo ba ang iyong mga magulang? Sabi ni Justin sa malumanay na boses. Kumunat ang mga labi ni Teresa, hindi. Dahil ba masyado kang bata, kaya hindi mo na sila naaalala? Hindi. Bata pa si Joshua kaya hindi niya naaalala. Naaalala ko sina nanay at tatay. Pero alam ko na kahit nami-miss ko sila. Hindi ko pa rin sila nakikita, kaya hindi ko na sila iniisip. Tumigil si Justin sa kanyang kinatatayuan at tahimik siyang lumingon kay Teresa. Para siyang nagsasalita sa kanyang pagtulog dahil tulala pa rin siya. Huwag mo akong kawan. Biglang nagpout si Teresa. Hindi kita naaawa, ngumiti si Justin, hindi rin naging madali para sa iyo, ngunit huwag kang mag-alala, aalagaan kita habang inaalagaan mo ang Joshua at Didi. Hey! Buti naman, mas gugustuhin ko pang kamuhian kesa kawan. Halfway na sinasabi na ipinatong ni Teresa ang kanyang ulo sa balikat ni Justin at nakatulog. Ngumiti si Justin at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa parking lot. Isang tahimik na gabi. Ang sikat ng araw ng taglamig ay sumikat sa kwarto at ang chandelier ay sumasalamin sa sikat ng araw, na sumasalamin sa mga silhouette sa kisame. Nagising si Justin sa malambot na kama, nilalanghap ang matamis na amoy ng kanyang babae. Matapos iuwi si Teresa, nanatili si Justin ng magdamag at natulog kasama si Teresa sa kanyang mga bisig. Si Teresa ay mas maagang nagising kaysa sa kanya at tumingin siya kay Justin ng kumikinang na mga mata. Anong tinitingin-tingin mo? Walang refund kahit na sa tingin mo ay hindi ako gwapo. Biro ni Justin. Ikaw. May ginawa ka ba sa akin kagabi? Biglang tanong ni Teresa. Natigilan si Justin, masyado kang direktang. Bakit mo ito naitanong sa akin? Natutulog ka na, hindi ako ganoon kadesperado. Bakit hindi mo ako ginising? Di ba sabi mo kaya mo akong matino? Akala ko cute kang lasing, hindi na kailangang magpakatino. Pinunasan ni Justin ang kanyang ilong gamit ang kanyang ilong. Lumiwanag ang mukha ni Teresa, akala ko mas gusto mong maging direkta, ngunit maaari ka ring maging romantiko.
Ito ay romantikong. Para sa akin ito. Kinagat ni Justin ang kanyang mga labi, kung ganoon ang kaso. Teresa, maaari ba kitang makausap tungkol sa isang bagay? Ano ito? Pwede bang pigilin mo ang pag-inom sa harap ng ibang tao? At least hindi malakas na alak. Sa harap ko ka lang uminom. Sabi ni Justin. Napakurap si Teresa at nag-isip bago sumagot, kailangan ko pang uminom minsan pero ipinapangako ko sa iyo na hindi ako iinom ng marami. Bakit mo nasabi ito? Nagpakita ng paninibugho si Justin dahil ayokong makita ng iba itong cute na side mo. Gumapang ang dugo sa pisngi niya at ibinaba niya ang ulo habang kagatlabi. Don't say that. Nahihiya ako. 40 years old na ako, hindi ako cute. Sinabi ni Justin na may mahigpit na ekspresyon, huwag mo nang pag-usapan ang tungkol sa iyong edad sa harap ko. Makinig sa akin, maaaring mahalaga sa iyo ang edad bago ka magsimulang mag-cultivate ngunit tiwala ako na mapapalaki nito ang ating buhay. Mabubuhay tayo ng ilang daang taon, at kung papasok tayo sa yugto ng tribulation passing, mabubuhay pa nga tayo ng ilang libong taon. Sa tingin mo, mahalaga ba ang 40 taon na iyon? Tumangala si Teresa na may naguguluhan na ekspresyon. Hindi niya naisip iyon, tama siya. Kung mas mahaba ang kanyang buhay, bakit kailangan niyang alalahanin ang kanyang edad? 11:87. Ang oras sa kama ay laging mabilis na lumilipez. Kahit na gusto ni Justin na gumugol ng mas maraming oras kasama si Teresa, kailangan niyang pabayaan itong umalis, dahil kailangan niyang pumunta para sa isang pulong. Aalis na sana siya para bumili ng almusal at kakainin sa opisina, bigla siyang may naalala. Ngayong lumipat na si Marian, magluluto ba siya ng almusal para sa kanyang sarili? O mapapalampas niya ang kanyang mga pagkain tulad ng ginawa niya sa nakaraan? Kahit na may cultivation level siya, kailangan pa rin niyang pangalagaan ang kanyang katawan dahil wala pa siya sa golden core stage. Si Justin ay humanga sa kanyang sarili. Lalo siyang naging maalaga. Ang pagiging mapagmalasakit ay hindi masakit, maaaring makatulong na mapasaya siya. Pagkatapos bumili ng isang bangkos ng pagkain mula sa breakfast stall, dumiretso si Justin sa punong tanggapan ng yelo at sumakay sa elevator patungo sa pinakamataas na palapag. Nang papasok na sana siya sa opisina ng presidente, lumabas si Hannah sa kanyang opisina. Matagal na siyang hindi nakita ni Justin, ngunit hindi pa rin siya gaanong nagbago, bukod sa nagiging mas kumpiyansa siya. Hawak niya ang isang bag ng almusal na puno ng gatas at lahat ng uri ng pagkain. Natakot si Hannah nang makita niya si Justin. Oh. Ikaw pala, akala ko nandito si President Lysander. Simula noong gabing iyon, hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong magkita. Medyo awkward na magkabanggaan sa koridor. Bahagyang napahiya si Justin, nasaan si Marian? Wala pa siya. Nahihiyang ngumiti si Hannah, may nangyari ba sa inyo ni President Lysander? Bakit niya sinabi sa akin na lumipat na siya? Mahuhuli siya sa trabaho dahil malayo ang bahay niya. Huwag na nating pag-usapan iyon, ayaw ni Justin na hugasan ang kanyang maruming linan sa publiko, para kay Marian ba iyon ang almusal? Ma, hiniling sa akin ni President Lysander na ihanda ito. Hindi naglakas loob si Hannah na tingnan siya sa mga mata, at bumulong siya na may namumula na mukha. Napalunok si Justin nang mapansin niya ang nahihiyang mga tingin nito. Masyadong nag-iibigan ang kapaligiran, kinakausap siya ng isang babaeng minsan niyang nakasama sa isang madamdaming gabi. Simpleng pagbati lang sana ang sasabihin niya, pero walang lumabas sa bibig niya. Bago ito, nakakausap pa rin siya ni Hannah ng normal ngunit habang lumilipas ang panahon, ang mga damdaming pilit niyang pinipigilan ay nagsisimula ng lumabas. Nang hindi sila sigurado kung paano ipagpapatuloy ang pag-uusap, muling bumukas ang pinto ng elevator, at lumabas si Marian. Natigilan siya nang mabanggan niya ang mga ito. Isang tingin sa mukha ni Hannah ay sapat na para sabihin sa kanya kung ano ang nangyari at ang walang ekspresyon na mukha ni Marian ay naging malamig. President Lysander, nandito ka na, nakahinga ng maluwag si Hannah at ipinasa sa kanya ang almusal, narito ang hiniling mo sa akin. Hindi pinansin ni Marian si Justin at kinuha ang bag. Nakayuko, tinahak niya kaagad ang kanyang opisina. Nang lalagpasan na siya nito, pinigilan siya ni Justin na nakangiti, Marian, binili rin kita ng almusal, kumain ka na.
Tumawa si Marian, sigurado ka bang para sa akin ito? Nagulat si Justin, ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin ko, hindi pa kumakain si Hana. Huwag mo akong pag-aksayahan ng pera, maaari kang magpanggap na wala akong nakita. Pinandilatan ni Marian si Justin. Naintindihan kaagad ni Justin, at hindi niya napigilan ang galit na gumapang, Marian, kahit gusto mong mag-tantrum, hindi ka dapat umabot ng ganoon. Nabangga ko lang si Hana dito. Kahit na iniisip mong wala akong silbi, hindi mo masasabi yan kay Hana. Biglang lumingon si Marian. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, at tumaas ang kanyang boses, kailan ako nag-tantrum? Paano mo nakuha ang mensaheng iyon? Bakit ka magagalit kung wala kang kasalanan? Ako. Namula ang mukha ni Justin. Hindi niya inaasahang mag-aaway siya dahil sa maliit na bagay. Nagalit siya sa hinala ni Marian sa kanya, ngunit hindi niya maitatanggi ang katotohanan na nagpalipas siya ng isang gabi kasama si Hana. Kung pipiliin niyang magsinungaling, hindi niya kayang harapin ang kanyang konsensya. Nabalisa din si Hana at sinubukang ipaliwanag ang mga bagay-bagay, President Lysander, huwag mong intindihin ang mga bagay-bagay. Nabangga ko lang si Justin, dinalhan kanya ng almusal, ako. Wala talaga. Wala sa atin. Sinimulan niyang iangat ang kanyang ulo habang sinasabi iyon. Nasasaktan si Justin na makita siyang kumilos ng ganito. Nagdesisyon siya at itinulak ang bag ng pagkain sa mga kamay niya. Kunin mo, palaging may kukuha dahil ayaw niya. Walang pakialam si Justin sa pagtanggi ni Hana at iginiit na kunin niya ang pagkain. Matapos gawin iyon, naglakad siya patungo sa elevator nang hindi lumilingon. Nakonsensya si Hana at mahinang kinausap si Marian, President Lysander, huwag kang magalit kay Mr. Gibson. Dinala niya talaga ito para sa iyo, pakikuha ito. Sinulyapan ni Marian ang malaking bag ng pagkain at ibinalik ang binili niya para sa kanya, kunin mo rin ito, wala akong gana ngayon. Pagkasabi nito, naglakad siya papunta sa kanyang opisina na may maputlang mukha. Si Hana ay nakatayo sa parehong lugar na tulala habang nakatitig sa dalawang set ng almusal. Hindi niya maalis sa kanyang isipan si Justin, lalo na nang ipasa niya sa kanya ang pagkain. Sabay balik sa dining room ng Gibson clan. Napuno ang hapagkainan ng lahat ng uri ng merienda at pampaganya. Ang pinakakapansin-pansin ay ang malaking plato ng inihaw na pato. Inihanda ito sa paraang maaari lamang balutin ng mga balot ang inihaw na pato at isawsaw ito sa sarsa bago ito kainin. Ang mga nakaupo sa tabi ng mesa ay sina Gavin, Parley, Rebecca at Gibson Leia. Ang malaking plato ng roast duck ay halos kasing laki ng 3 pato, at inilagay ito sa harap mismo ng Leia. Nasa magkabilang kamay niya ang mga balot at nilunok niya iyon ng hindi nginunguya. Kung hindi lang sa laki ng kusina nila, hindi sila makakapag-ihaw ng 3 itik para sa kanya. Sumimsim si Gavin sa konji at tumingin sa kanyang apo sa tuhod na may nakangiting tingin. Si Rebecca, sa kabilang banda, ay tumingin kay Leia ng walang magawang ekspresyon, hinihiling sa kanya na magdahan-dahan. Ang ekspresyon ni Parley ay ang pinaka-weird. Hindi niya kinasusuklaman o gusto si Leia. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang hindi niya kinaya. Leia, maganda ba iyon? Tanong ni Gavin. Matigas na tumango si Leia, great-grandfather, gusto ito ni Leia. Pwede rin ba akong kumain ng roast duck para sa tanghalian? Muli. Ilang araw ka lang dito at nakakain ka na ng 20 roast duck. Wala nang roast duck. Sinaman siya ng tingin ni Rebecca. Itinutok ni Leia ang kanyang mamantika na labi. Pinigilan ni Gavin ang kanyang manugang, Rebecca, hayaan mo siyang kumain kung ano ang gusto niya. Hindi naman sa hindi natin ito kayang bayaran. Hindi mahalaga basta hindi sumasakit ang kanyang tiyan. Itay, hindi ito maganda. Sinisikap naming huwag siyang kumain ng marami sa Stonegate. Ang isang batang babae ay hindi makakain ng marami, ano ang dapat nating gawin kapag siya ay lumaki na pareho? Nag-aalala si Rebecca. Bata pa lang siya. Bakit? Pinipilit mo ba siyang mag-diet? Nag-aalala ang ibang tao na walang gana ang mga anak nila at kabaligtaran naman ang ginagawa mo.
Don't you dare restrict her. Special kid siya kaya dapat pinalaki siya ng espesyal. Si Gavin ay mahigpit. Nadama ni Rebecca na walang magawa, ngunit maaari lamang niyang tanggapin. Matamis na ngumiti si Leia, great-grandfather is the best. Haha, Leia, kahapon sabi mo gusto mong tumingin ng mga kabayo, kaya sinabi ko sa iyong lolo na magdala ng ilang mga kabayo sa kwadra. Gusto mo bang sumakay ng mga kabayo ngayon? Tumalon si Leia mula sa kanyang high chair at tumakbo sa gilid ni Gavin para halikan ang pisngi nito, great-grandfather is the best. Fake pony lang ang binigay sa akin ni mommy, hindi totoong pony. Todo ngiti si Gavin dahil sa kanyang cuteness. Hinaplos niya ang pisngi nito at hinayaan siyang kumain ng almusal bago bumaling kay Parley. Parley, nandito na ba ang mga kabayo? Magalang na tumango si Parley, pare, nakarating sila dito kahapon. Pinili ko sila mula sa Carahan, ngunit sa tingin ko ay hindi magandang ibigay sa kanya ang anumang gusto niya. Bakit? Ayaw mo bang tretuhin ng mabuti ang apo mo? Mahigpit ang mga magulang niya sa kanya pero wala namang masama kung ispoil natin siya bilang nakakatanda sa kanya. Tsaka dapat ingatan ang mga babae, mukhang matino din. Walang pakialam na sabi ni Gavin. Si Parley ay wala sa parehong landas kasama ang kanyang ama. Hindi siya sangayon sa pag-ampon ng kanyang anak bago manganak, ngunit napabuntong hininga lamang ito, hindi nangangahas na suwayan ito. 1188. Binasa ni Gavin ang kanyang ekspresyon at hindi nasisiyahang sinabi niya, huwag mong isipin na hindi mo siya apo dahil lang sa hindi mo magkamag-anak. Anak mo si Lester at pinagtaksilan pa rin niya ang ating angkan. Kadugo. Walang kwenta. Pare, hindi namin nahanap si Lester, bakit sigurado ka na pinagtaksilan niya ang aming angkan? Baka may kanya-kanyang dahilan. Ipinagtanggol ni Parley ang kanyang anak. Makitid ang isip niya, hindi siya magtatagumpay sa buhay. Sabi ni Gavin na may matigas na mukha. Narinig siya ni Rebecca, at hindi maganda ang pakiramdam. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magsalita dahil si Parley ay pinagsabihan ni Gavin. Nang halos tapos na silang kumain, sinabi sa kanila ni Gavin, samahan nyo kaming dalawa sa kamalig mamaya. Mag-ehersisyo ng kaunti dahil marunong kayong sumakay ng kabayo. Tila problemado si Rebecca, pare, sa palagay ko ay hindi ko kayo makakasama, nangako ako sa aking ina na ipagdiwang ang kaarawan ng aking pamangkin ngayon. Oh, anak ng kapatid mo, si Gary. Naaalala mo siya. Tumango si Rebecca. I see. Sige, you should go back and visit your family more. If that's the case, hindi kita pipilitin. Kumuha ka ng mga regalo sa bodega, huwag kang masyadong magmukhang mother mo. Hindi ka sasamahan ng matandang tulad ko. Ngumiti si Gavin. Ikinaway ni Rebecca ang kanyang mga kamay, paano kita hihilingin na dumalo, kaarawan lang ng pamangkin ko. Matutuwa ang aking mga magulang na marinig ang tungkol sa mga regalo. Rebecca, sasama ako sa iyo. Si Parley ay pumasok. Pinandilatan siya ni Gavin sa sandaling magsalita siya, Bakit mo siya sasamahan gayong hindi ka naman naging interesado sa mga ganitong pangyayari? Sinusubukan mo bang tumakas para hindi mo na ako kailangang samahan? Umiling si Parley at ngumiti ng parang nahihiya, pare, bakit ko naman iisipin yun? Sige, hindi ako pupunta, hindi ako pupunta. Pagkasabi noon, tumingin si Parley kay Leia na kumakain pa rin ng kanyang roast duck na may masalimuot na ekspresyon. Tuloy-tuloy ang pagnguya ni Leia sa karne at natarante na makitang kakaiba ang tingin sa kanya ng kanyang lolo ngunit hindi na niya ito masyadong inisip dahil bata pa siya. Pagkatapos ng tanghalian, pumili si Rebecca ng ilang regalo bago bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Kahit na hindi malayo ang kanilang bahay, gusto pa rin ni Rebecca na samahan ang kanyang mga magulang. Nagpahinga si Gavin saglit hanggang sa ginulo siya ni Leia na dalhin siya sa kamalig. Ayaw sumama ni Parley ngunit hindi niya kayang suwayan ang utos ng kanyang ama. Ang kamalig ay matatagpuan sa pribadong lupain 1 kilometro ang layo mula sa Gibson Mansion.
Ang pinakamalaking kagalakan ni Gavin sa kanyang pagreretiro ay ang pagtatanim ng mga pananim at pag-aalaga ng mga hayop, kaya ang lugar na ito ay puno ng mga ibon, ilang mga kabayo at iba pang mga hayop. Karamihan sa mga alagang hayop dito ay binigay ng ibang tao kay Gavin para pasayahin siya. Ang mga alagang hayop dito ay inaalagaan ng iba at paminsan-minsan lang siya dito. Pagkatapos ng maikling biyahe sa kotse, nakarating sila sa kamalig na puno ng amoy ng damo at dumi. Hindi ito naabala ni Leia, sa halip ay tumitig sa mga hayop na nakakulong na may nagniningning na tingin. Sa pangunguna ng mga tagapag-alaga, sinundan ni Gavin at Parley si Leia at isa-isang tiningnan ang mga hayop. Seryosong pinakinggan siya ni Leia na para bang binabalak niyang kabisaduhin ang mga species ng hayop. Minsan ay nagtatanong siya sa mga tagapag-alaga ng ilang mga katanungan na nagpapatawa sa kanila. Tito, napakaraming balahibo ng paboril na ito. Masarap ba? Tito, mabaho ang fox, masarap siguro. Magaling ang ibong ito, hindi masarap ang mga payat. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ng mga tagapag-alaga. Gaya ng inaasahan sa isang pangkalahatang apo, may panlasa siya sa lahat. Naglakad-lakad sila ng isang oras bago sila nakarating sa gitna ng kamalig. Ang ilan sa mga ponies ay nanginginain na sa damuhan doon. Tinanong ni Gavin ang isa sa mga tauhan, itong pony, ligtas ba ito? Oo, Ginoo, pinili namin ang pinakamasunurin pony. Miss Leia will be okay. Sige, lumakad si Gavin kay Leia at hinaplos ang kanyang ulo, Leia, hayaan mo si Tito na buhatin ka sa pony. Umiling si Leia at ngumiti ng matamis, lolo sa tuhod, si Leia ay makakaakyat na ako. Pagkasabi nito, tumalon siya ng 2 metro at matikas na damapo sa puting pony. Nagulat ang lahat. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Paano nagawa ng isang batang babae iyon? Kahit na narinig ni Gavin at Parley ang tungkol sa kanyang mga kakayahan mula kay Rebecca, hindi nila ito inaasahan. Nagulat din ang pony, napaungol habang sinisipa ang mga kuko nito. Ah! Miss Leia! Mag-ingat ka! Nanlamig ang mga gulugad ng mga tauhan. Noong inihahanda nila ang mga kabayo para sa kanya, hindi nila akalain na mangyayari ito. Humajejek si Leia at hinimok ang pony na kumilos, tumakbo pony. Nakasakay ako sa pony. Go! Go! Patuloy na nanginginig ang puting pony nang kumapit si Leia sa leeg nito. Dahil sa takot, nagsimula itong tumakbo sa paligid ng field. Ang puwitan nito ay patuloy na tumatalbog pataas at pababa, sinusubukang ihagis si Leia sa likod nito. Hindi alintana kung gaano kalmado si Gavin, nababalisan niyang sinigawan ang staff, bilasan mo, hilahin mo ang pony. Huwag hayaang mahulog ang apo sa tuhod ko. Pare, paano nila siya hahabulin? Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Parley. Anong dapat nating gawin? Mag-isip ng paraan. Ungol ni Gavin. Sinimulan ng sigawan ng staff si Leia para yakapin ng mahigpit ang leeg ng pony. Hindi na sila mag-alala na matamaan sila ng kabayo at sumugod sila para hilahin ang rende ng pony. Gayunpaman, ang takot na pony ay tila sinindihan ang fuse sa isang bomba. Ang iba pang mga kabayo ay nagsisimula ng hindi mapakali at nang ang puting pony ay tumakbo sa isang sabsaban, isa sa mga itim na kabayo ang humila sa kanyang mga bato at sinira ito. Nay! Tumakbo ang itim na kabayo ng galit na galit at hinabol ang puting pony. Hinampis ni Leia ang leeg ng pony, run pony. Hinahabol ka ng malaking itim na kabayo. Run! Sinampal ito ni Leia ng napakalakas at nawala ng direksyon ang puting pony, sa halip ay tumakbo patungo kina Gavin at Parley. Sir! Sir! Tumakas! Hinahabol ng mga tauhan ang mga kabayo at hindi makabalik sa kanyang tabi. Halos himatayan sila sa biglang pagbabago ng direksyon ng white pony. Hindi na maliksi ang mga paa ni Gavin at nang gusto niyang tumakbo ay malapit na sa kanya ang pony. Bumagsak ang mukha ni Parley at sumugod siya at tumayo sa harapan niya para kunin ang suntok para sa kanyang ama. Parley! Ilipat! Sigaw ni Gavin. Nangyari ang lahat sa 1 segundo, walang puwang para sa pag-aalinlangan.
Sa sandaling iyon, bumigay ang mga paa ng puting pony at bumagsak ito sa lupa. Nadulas ito pasulong at napabuntong hininga si Leia habang nakadapa sa lupa sa kanyang mga daliring paa, ganap na hindi nasaktan. Ang lahat ay nakahinga na sa maluwag, ngunit ang kanilang susunod na hininga ay natigil sa kanilang lalamunan nang mapansin nila ang itim na kabayo na sumusunod sa kanya. Lanlan. Ang puso ni Gavin ay tumigil sa pagtibok ng isang segundo nang si Leia ay tumahimik. Napatingin siya sa mabangis na kabayong itim na may pagtataka at nang halos nasa harapan na niya ang kabayo ay itinaas niya ang kanyang kamao at tumalon. Pow! Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa tiyan ng itim na kabayo at ang sunod nilang nakita ay ang itim na kabayong humahagulgol habang lumilipad ito. Ang mga ulap ng alikabok ay lumipad sa paligid ng kabayo nang lumapag ito sa lupa ng may malakas na kalabog. May madugong butas sa dibdib nito. Ilang beses nang kumaibot ang mga paa nito bago tuluyang tumigil sa paggalaw. Bumagsak si Leia sa lupa, basang-basa ang katawan sa dugo. Sa isang inosenteng ekspresyon, dinilaan niya ang dugo ng kabayo sa paligid ng kanyang mga labi. Masamang kabayo, karapat-dapat ka nito para sa pananakot ng puting pony. Natahimik ang lahat. Humihip ang malamig na simoy ng hangin sa kanilang mga tainga na parang mga hiwa ng kutsilyo. Maging si Parley na sanay sa mga brutal na eksena ay nabigla nang makita ito. Matapos malampasan ni Gavin ang unang pagkabigla, isang kontentong ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi habang nakatitig kay Leia na galit na nakatingin sa patay na kabayo. Ilang oras din bago ito natanggal ng mga tauhan at mabilis silang umusad para alagaan ang nahimatay na puting pony at ang patay na itim na kabayo. Ganun pa man, nakatuon pa rin ang atensyon nila kay Leia. Halos mabaliw sila sa gulat sa mga kinikilos niya. Nasa kindergarten lang siya. Narinig na nila ang tungkol sa pambihirang kakayahan ni Justin ngunit paano magiging ganito kalakas ang kanyang anak. Hindi natuwa si Leia at nagpout siya habang naglalakad papunta kay Gavin, great-grandfather, I want a shower. Mabaho. Humalaklak si Gavin at niyakap siya, Leia, kahit masama ang itim na kabayo, hindi mo ito basta-basta mapatay. Hindi ka na dapat pumatay ng mga hayop, naiintindihan mo ba? Napakurap-kurap si Leia, is it like killing the bad guys? Sabi ni Daddy, huwag daw nating patayin ang mga medyo masama, dapat nating patayin ang malalaking bad guys. Tama ba ako? Natigilan si Gavin saglit ngunit agad siyang tumango, oo. Hindi talaga maintindihan ni Leia ang ibig niyang sabihin pero tumugon pa rin siya. Hindi nagtagal, pinaglapat niya ang kanyang mga labi at sinabing, Lolo, dahil patay na ang itim na kabayo, kumain tayo ng karne ng itim na kabayo para sa hapunan. Tumindig ang balahibo sa batok nila habang ang iba ay nakatingin sa inosenteng mukhang dalaga. Nararamdaman pa nila ang mga pin at karayom sa kanilang mga binti. 1189. Dumating ang gabi sa Stonegate at isang dalagang nakasuot ng itim at puting damit ang nakitang nakatayo sa labas ng isa sa mga bahay sa Paradise Villas. Tumalbog siya sa lupa at hinihimas ang mga kamay para magpainit dahil sa lamig ng panahon. Makalipas ang ilang minuto, may humantong itim na BMW malapit sa kanya. Isang matingkad na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang tumatakbo siya patungo sa sasakyan. Bumaba si Justin sa kotse habang hawak ang isang malaking plastic bag. Kumunot ang noo niya nang makitang namula ang pisngi nito dahil sa malamig na hangin. Jincel, bakit mo ako hinintay sa labas? Hindi mo ba alam na malamig? Humajejek si Jincel at niyakap siya bago ay konekta ang braso nito sa braso niya, ayos lang, masarap din makalanghap ng sariwang hangin. Silly girl, tumawa si Justin. Ang kanyang kilos ay nagpainit sa kanyang puso, hindi ka maaaring magtanim, at ang iyong mga sisidlan ay masyadong yin. Ingatan mo ang iyong katawan, nasasaktan akong makita kang ganito. Talaga? Oo naman. Hinaplos ni Justin ang kanyang pisngi. Nahihiyang ngumiti si Jincel sa kanya, hindi ko alam kung bakit pero isang araw kitang hindi nakita at ikinabahala ko. Natuwa ako nang sabihin mo sa akin na pupunta ka para sa hapunan. Gusto kong hintayin ka sa labas para makita mo ako ng mas maaga, kahit na ilang minuto lang.
Naantig si Justin, at hindi niya matiis na asarin siya, kaya hinawakan niya ang kanyang mga kamay at naglakad patungo sa kanyang bahay. Binili ni Yuna ang villa para sa kanyang anak at mula nang lumipat si Yuna, ang kanilang lugar ay naging pangalawang tahanan ni Justin. Ang kanilang panloob ay kapareho ng kanyang sariling bahay maliban, ang mga dekorasyon ay mas simple. Lumabas si Yuna sa kusina na may hawak na 2 pinggan nang makita niya si Justin. "Sir, nandito na po kayo. May 2 pang ulam, handa na ang hapunan kapag nailabas ko na sila." Tumango si Justin at inilagay ang plastic bag sa mesa. "Yuna, may pagkain ako rito. Maglabas ka ng kaldero, maaari nating painitin ito." "Hobby, bumili ka na ba ng pagkain? Napakabango." Tiningnan ni Jinsel ang plastic bag ng may pagtataka. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Justin, "Wala lang, mainit at maanghang na sabaw lang. Malamig kaya bumili ako papunta dito, luto ang ilan sa mga sangkap at hilaw ang iba." "Ano ang mainit at maanghang na sabaw?" Naguguluhan si Jinsel. Natigilan sina Justin at Yuna sa kanyang tanong. "Jinsel, hindi ka pa nakakakain ng mainit at maanghang na sabaw?" Tanong ni Yuna. Tumango si Jinsel na may pagkagulat na ekspresyon at bumulong, "Umalis ako sa mga hangganan at nagmamadaling tumakas sa ibang bansa. Hindi pa ako nakakasubok ng maraming pagkain." Lamambat ang tingin ni Yuna. Pinilit niyang ngumiti at sinabi sa kanya, "Totoo iyon, hindi ko naisip ang tungkol dito. Nahirapan ka anak, hindi naging maganda ang buhay sa iyo. It's not a big deal. I can bring her out tomorrow and we can find a night market or roadside stall and eat there the whole day." Napangiti si Justin. "Salamat sir, masaya si Jinsel na makasama ka." Nagpasalamat si Yuna. Matapang na tumango si Jinsel at tumingin sa kanya na may mga mata na puno ng pag-asa. Si Justin ay bumantong hininga sa loob. Natutuwa siyang makita silang napakasaya. "Marami akong ginawa para mapasaya kayo, pero may mga taong hindi madaling masiyahan tulad ni Jinsel." Mabilis na kumilos si Yuna at hindi nagtagal, naluto na ang mga sangkap para sa mainit at maanghang na sopas. Kakain pa lang nila ay may nagbukas ng main door. "Nako ang bango. Late na ako. Yuna Jinsel. Nandito na naman ako." Ang sumigaw habang papasok ay walang iba kundi si Joyce na nakasuot ng puting Amerikana na may bag ng dyer sa kanyang mga braso. Si Joyce ay nilabas ang kanyang dila ng bastos at nanggigil nang makita si Justin. "Hobby, nandito ka rin. Dito ka rin ba para sa hapunan?" Tumingin sa kanya si Justin na may nakatagilid ng ngiti, "Bakit parang palagi kang nandito para sa hapunan?" Sabi niya, nakakatamad kumain mag-isa, at gusto niya na ako ang magluto para sa kanya bago ito. Lalo siyang nasasabik sa tuwing ipagluluto ako ng nanay ko. Medyo abala siya kamakailan, kaya ang tagal ko na siyang hindi nakikita. Sabi ni Jinsel. Mukhang alam din ni Yuna ang tungkol dito. "Sir, baka hindi mo alam ito, pero si Miss Joyce ay malapit kay Jinsel. Palagi niya itong isinasama sa pamimili at tinuturuan siya tungkol sa makeup. Close sila." "Oo, hindi ako freeloader." Humajejek si Joyce at inilagay ang kanyang mga shopping bag sa sahig bago umupo sa tabi ni Jinsel. Napagtanto ni Justin na hindi niya pinapansin ang kanyang mga babae, wala siyang ideya kung sino ang mas malapit sa kung sino. Ngayong naisip na niya ito, mas malapit si Roslyn kay Talia mula noong nagkatuluyan sila samantalang si Joyce ay mas malapit kay Jinsel dahil magkapareho ang kanilang mga personalidad. Hindi sigurado si Justin kung paano uunlad ang kanilang relasyon, ngunit tiyak na inaasahan niyang magkaroon ng malaking pamilya sa kanila. Nang magsimula na silang kumain, patuloy na nakikipag-chat si Jinsel kay Joyce. Dahil si Jinsel ay walang anumang girlfriend na makakausap noon, kahit na siya ay curious sa fashion at makeup, wala siyang masyadong alam tungkol dito. Nagkataon na si Joyce ay dating flight attendant at dahil ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya, marami siyang alam. Ang kanyang pagiging masayahin ay nagpatuloy sa pag-uusap, kaya nag-click sila kaagad sa isa't isa. Sa kalagitnaan ng hapunan, may naalala si Jinsel at tinanong niya si Joyce, "Joyce, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Akala ko may business trip ka."
Joyce pouted, nakakainis, ang board of directors at ang aking mga empleyado ay patuloy na nag-aalala tungkol sa aking mga pagpupulong. Halos sumabog ang aking utak. May nangyari ba sa kumpanya mo? Nag-aalala si Justin. Napabuntong hininga si Joyce, na bihira lang niyang gawin ito, nakakuha ang isang kakompetensya ng Clean Energy Hotel Project nang makatanggap sila ng pondo mula sa isang kumpanya sa ibang bansa. Ang kumpanya namin ay palaging nangunguna para sa aming food services at hospitality industry. Ngayong suportado ng gobyerno ang kanilang proyekto, siguradong bababa ang aming mga stock kapag nagtagumpay sila. Ganoon ba kalala? Hindi ba ibinigay ng angkan ng Leo ang lahat ng kanilang mga ari-arian sa iyong angkan? May mga kumpanyang makakalaban sa inyo. Nagulat si Justin. Siyempre meron. Paulit-ulit na nagbabago, pati mga kumpanya. Madaling magtayo ng matatag na kumpanya basta't may mga mahuhusay na tao at karelasyon. Higit sa lahat, may gobyerno sila, kaya kailangan nating harapin ng mabuti. Wala tayong maisip na paraan, kaya tumakbo ako pabalik dito. Hihimatayin ako sa opisina kapag hindi ako nakapagpahinga ng maaga. Inilibot ni Joyce ang kanyang mga mata. Hinatak ni Jincel ang manggas ni Justin, hobby, nakakaawa si Joyce. Tulungan mo siya, pakiusap. Wala ka bang maraming pera? Hindi mo ba mabibili ang kumpanyang iyon? Kumunat ang noo ni Justin at nagkunwaring galit, kalokohan, paano ko magagawa yun? Hindi sila gumawa ng anumang pakulo, ni hindi sila nagplano laban sa atin. Nakipagkompetensya sila sa kanila ng patas at kung susubukan kong makialam dahil lang sa mayaman ako, hindi ba ako magiging thug niyan? Kahit na binili ko ang kumpanya, paano pa ang iba? Hindi ko kayang bilhin ang lahat ng kanilang mga kompetensya, kahit na nawala ang isang kumpanya sa Zinters. Kayong mga lalaki. Sige, tanong ko lang. Ang kumpanya ni Joyce ay ipinamana sa kanya mula sa kanyang mga ninuno, sayang naman kung mawawala siya. Joyce sounded helpless, akala ko hindi magiging mahirap ang pagnenegosyo at pamamahala ng isang kumpanya pero simula nang ako ang naging chairman, napagtanto kong hindi ganoon kadali. Nagsimula akong makaramdam ng kawalan ng lakas sa maraming bagay, kaya naman hinahangaan ko si Sister Marian. Naging presidente siya sa mas bata na edad at lalo siyang gumaganda. Napakagaling niya. Isang bakas ng pait ang bumalot sa mukha ni Justin nang banggitin si Marian, at isang mapanuksong ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Labis na nag-aalala si Yuna, Sir, hindi ko pa ito na itanong sa iyo, ngunit hinanap mo ba si Miss nitong mga nakaraang araw? Pumayag ba siyang umuwi? Sina Joyce at Jincel ay tumingin kay Justin na may nag-aalalang mga tingin. Hindi man sila nagtanong sa kanya, aalagaan pa rin nila ito sa iba't ibang dahilan. 11:90. Nagpakawala ng mabigat na hininga si Justin bago tumangala kay Yuna na nakakunot ang noo, Yuna, sa tingin ko. Sa tingin ko ay hindi na babalik si Marian ng ganoon kaga. Nalaglag ang panga ni Yuna sa gulat, bakit mo nasabi ito? Ano ang nangyari? Hindi nag-abala si Justin na itago ito at sinabi sa kanila kung paano siya pinalabas ni Marian sa bahay at kung paano siya nagalit sa kanya sa almusal. Yuna, wala talaga akong maisip na paraan para masolusyonan ito. Hindi ko gets. Dinalhan ko siya ng almusal dahil naisip ko siya. Ang pagbangga kay Hana sa koridor ay hindi ko makontrol. Hindi ako basta-basta makakaalis kapag nakita ko siya. Sigurado akong alam ni Marian kung sino ang sinusubukan kong makipagkita kaya bakit kailangan niya akong awayin. Nadismaya si Justin. Sina Joyce at Jincel ay tumingin sa kanya na may masalimuot na tingin ngunit walang nagsasalita sa kanila. Natahimik si Yuna saglit bago aliwin si Justin, Sir, alam kong naiinis ka sa pagtrato sa iyo ni Miss, pero sigurado akong alam niyang sinusubukan mong maging mabait sa kanya. Gayunpaman, minsan kapag may iniisip ang mga babae, hindi nila iniisip kung ano ang tama at kung ano ang mali, ni wala silang pakialam kung sino ang may pananagutan dito. Hindi ito mahalaga. Ano ang gusto niya kung gayon? Tanong ni Justin. Sa loobin. Sagot ni Yuna. Sa loobin.
Tama, ang mga babae ay nagmamalasakit sa ugali ng lalaki sa kanila, ngumiti si Yuna, maaaring exaggerated ito, ngunit sa palagay ko kahit na siya ang may kasalanan sa pagtrato sa iyo ng ganoon, ang iyong ugali ang isa sa mga problema. Halimbawa, pumunta ka para humingi ng tawad sa kanya, ngunit hindi mo sinabi sa kanya na pupunta ka sa kanyang lugar at umaktong parang makikinig siya sa iyo. Palagi siyang hindi maganda ang pakiramdam tungkol dito. Miss. Talagang malambot ang puso niya. Patawarin kanya hanggat kinakausap mo siya ng maayos, dapat ay ngumiti ka sa halip na makipag-usap sa kanya at hindi niya naisip na bumili ka ng almusal para kay Assistant Lane. Nagising si Justin. Ito ay tunog ng tama. Masyado siyang kumpiyansa at inisip na madali para sa kanya na patawarin siya. Kahit na time siyang humingi ng tawad sa kanya, hindi siya nakakaramdam ng panganib at naisip niyang natural lang na patawarin siya nito. That makes sense. Ngumiti si Justin na parang nahihiya, pero yun na, mas lumala ang mga bagay sa pagitan natin at hindi ako naglakas loob na harapin siya ngayon. Hindi ako sigurado kung galit pa rin siya sa akin. Biglang kumurap si Joyce nang marinig niya ito, paano kung pupuntahan ko siya? Ikaw. Napangiti si Justin, isang Joyce darling, hindi ba ikaw ang pinakatakot kay Marian? Joyce pouted, natatakot ako sa kanya pero wala siyang pakialam na makita ako dahil mukhang madali ako. Kaya ko siyang tingnan at tanungin siya tungkol sa mga bagay-bagay. Magtanong tungkol sa kung ano. Nagtataka na tanong ni Justin. Joyce bit her lips, About my company, I'm sure matutulungan niya ako since talented siya sa field of business. Ngumiti si Justin ngunit mukhang magandang ideya iyon. Kung handang tumulong si Marian kay Joyce, nangangahulugan din ito na hindi talaga siya galit sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, nanood si Justin ng drama kasama ang mga babae hanggang kinailangang umalis ni Joyce ng maaga dahil may meeting siya bukas ng umaga. Nag-volunteer si Justin na makipagkita sa kanya at niyakap niya ang baywang nito habang kinakausap siya sa malumanay na boses, alam kong mukhang masaya ka palagi dahil ayaw mong ipakita sa lahat kung gaano ka ka-stress, pero alam kong wala ka sa magandang kalagayan ngayong may problema ang negosyo ng pamilya mo. Sabihin mo sa akin kung pagod ka na. Ako ang lalaki mo, hindi ko kayang panoorin ka lang na naghihirap at walang ginagawa. Isang nahihiyang ngiti ang ipinakita ni Joyce at ipinatong ang kanyang ulo sa dibdib ni Justin, alam ko iyon, ngunit iniisip ko rin na hindi ako dapat umasa sa iyo para sa lahat. Pakiramdam ko ay wala akong silbi. Noong bata pa ako at walang malay, hindi ko kailanman nagustuhan ang aking ama, kaya tumakas ako sa bahay. Naging flight attendant ako, na iniisip na hindi ko na kailangan pang pakialaman ang kumpanya o gawin ang negosyo ng aking ama. Rough din. Pero wala na siya dito, sana matuloy ko pa ang legacy ng tatay ko. Saglit silang nagyakapan sa dilim hanggang sa binitawan siya ni Justin at kinurot ang pisngi, huwag kang matakot. Puntahan mo si Marian bukas, mas malapit siya sa'yo kumpara sa iba kung hindi kanya binubuli. Maaaring hindi siya magaling kumanta, sumayaw o magsaya, pero magaling talaga siyang magnegosyo. At least, kontrolado niya ang ugali ko. Joyce curled her lips. Alam ko, ako ang pinakamadaling bully. Hinalikan siya ni Justin, bubuli ka nila, pero layawin kita. Pagkasabi nito, naglabas si Justin ng ilang kulubat na $10 na perang papel mula sa kanyang bulsa at itinulak sa kanyang kamay. Kumunat ang noo ni Joyce, Hubby, bakit mo ako binibigyan ng pera? Oh, pwede kang bumili ng glutinous rice balls dito para aliwin ang sarili mo, sinubukan siyang linlangan ni Justin, well, kung hindi mo gusto. Maari mo itong bilhin para sa Sister Marian mo. Tandaan mong bilhin ang glutinous rice ball ni Lane. May branch sa ibaba mismo ng Yukong Building. Huwag mong sabihin sa kanya na sinabi ko sa'yo na bilhin mo ito. Glutinous rice ball. Pero ayoko. Naunawaan ni Joyce ang nais niyang sabihin bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap. Nawala ang tawa sa labi niya nang mapansin ang innocent nitong mukha, you're trying to use me to please her. I thought you really cared about me.
You don't dare to give it to her personally, so you used me. You're so mean. Tara, sabi ko kainin mo muna at ibigay mo lang kay Marian kung ayaw mo. Inisip muna kita. Si Justin ay makapal ang balat. Bakit hindi mo ako binigyan ng higit pa? Hindi naman ako ganoon kahirap kahit magkagulo ang kumpanya ko, dapat bigyan mo pa ako, parang ilang bilyong dolyar para mabili ko ang kumpanyang iyon. It's my sincerity that matters, hindi mahalaga ang pera. Isa pa, ito ang bayad ko. Tinapik ni Justin ang kanyang puwitan, sige, mahal, bumalik ka at magpahinga. Good night. Magiging iskarlata ang kanyang mukha kung mananatili siya roon ng mas maaga. Si Justin ay tumakbo pabalik sa bahay, na nagpa siya na matulog sa kwarto ni Jinsel ngayong gabi. Kinaumagahan, naputol si Marian nang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Pumasok ka. Si Marian ay tumitingin sa mga graph at data sa kanyang monitor, hindi nag-abala pang tumangala. Nang bumukas ang pinto, nakangiting pumasok si Hannah at sinabi sa kanya, President Lysander, nandito si Miss Anne para makita ka. Miss Anne? Sino? May bisita ba ako ngayon? Lumingon si Marian na may nalilitong tingin. Umiling si Hannah, si Miss Anne mula sa Anne Group, siya ay. Hindi ko siya makikilala. Pinutol siya ni Marian gamit ang malamig na boses. Oh, oo. Natigilan si Hannah at nang titango na sana siya bilang tugon, nagpakita si Joyce sa likuran niya. Tidawa. Ate Marian. Ako ito. Paano mo tatanggi na makipagkita sa akin, may dala pa nga ako para sayo. Tumakbo si Joyce sa opisina habang tumatawa, hindi man lang siya mapigilan ni Hannah. Wow! Napakalaki at nakaistilong opisina mo, pero hindi ba parang walang laman ang mag-isa dito? Gusto mo bang bumili ako ng ilang halaman at palamutihan ang lugar na ito para sa iyo? Umupo si Joyce sa sopa at nagsimulang makipag-chat sa kanya. Kumunat ang noo ni Marian, ngunit hindi niya ito maitaboy dahil nandito na siya. Sa isang sulyap kay Hannah, nakuha niya ang senyales ni Marian at isinara ang pinto sa likod niya habang siya ay umalis. Inayos ni Marian ang kanyang mga folder bago umupo sa sopa. Nang magtatanong pa sana siya ay may nahadjop ng tingin niya at natigilan siya. Glutinous rice ball. Ate Marian, matalas ang pangamoy mo. Nakasealed pa pero naaamoy mo na. Nagulat si Joyce. Pinaikit ni Marian ang kanyang mga mata, dummy, nakasulat sa packaging. 1191. Sa wakas ay nahuli ni Joyce, nako, hindi ko napansin iyon. Tumikim si Marian at pinilit ang sarili na umiwas ng tingin sa bag, sige, sabihin mo sa akin kung bakit ka narito ng madaling araw. Hehe, gusto lang kitang makita. Pinunasan ni Joyce ang kanyang mga kamay sa kanyang mga hita habang nakangisi kay Marian. Huwag mong sayangin ang oras ko, pumunta ka lang sa punto. Kumunat ang noo ni Marian. Nanigas si Joyce, Sister Marian, kailan ka babalik? Halika, magpakabait ka at huwag ka nang magalit sa kanya. Tumingin sa kanya si Marian na may madilim na tingin ng ilang sandali bago ngumiti sa kanya, gusto mo ba talagang bumalik ako o humihingi ka lang ng kasiyahan? Nagulat si Joyce ngunit mabilis siyang tumugon, syempre gusto kong bumalik ka. Sister Marian. Hindi rin maganda ang pakiramdam namin, nakikita kang nag-aaway ni Hubby. At least, nalulungkot ako. Bakit? Hindi ba mas makakabuti sa inyo kung maghiwalay tayo? Tanong ni Marian. Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Joyce, maaaring mas maganda pero hindi ibig sabihin na iyon talaga ang gusto namin. Sister Marian, sana talaga ay magkaroon kayo ng magandang relasyon ni Hubby. Sigurado akong ganoon din ang gusto ni Sister Roslyn at ng iba pa. Pag-isipan mong mabuti, laging dinadagsa ng mga babae si Hubby, kahit na nasa ibang bansa siya. Pero noong nakilala niya si Sister Roslyn at Jing, pakiramdam niya ay wala siyang pakialam. About relationships. He'll only be willing to settle down if it's the woman he truly loves. We could not make him feel that way, ikaw lang ang nakayanan. So, kahit mahal namin siya, hindi na namin siya maaga sa'yo, baka hindi magpakita si Hubby, pero sigurado akong stressed siya ngayon.
Tahimik na nakinig si Marian sa kanya bago nagsalita, napakaprangka mo. Humalaklak si Joyce, alam kong hindi ako kasing talino mo, kaya walang kwenta ang magpatalo. Mas maganda kung sabihin ko na lang sa iyo ang nasa isip ko. Siya ang nagsabi sa iyo na gusto kong kumain ng glutinous rice balls. Oo, tumango si Joyce. Binigyan niya ako ng pera at nagkunwari na para sa akin iyon, hindi ako mahilig kumain ng glutinous rice balls. Ano? Tumaas ang boses ni Marian at galit na tumayo, ano bang problema mo? Paanong hindi ka mahilig kumain ng glutinous rice balls? Alam mo ba kung gaano ka-cute at masarap ang mga ito? Natakot si Joyce at napayuko sa sofa, I mean, I've never tried glutinous rice balls. Huwag mong sabihin yan kung hindi mo pa nasusubukan. I hate people who dislike eating glutinous rice balls. Si Marian ay umupo ng mahinahon na parang hindi siya nagkaroon ng outburst. Tinapik-tapik ni Joyce ang dibdib niya at pilit na pinapasaya siya ng nakangiti, ang cute din yata nila, hehe. Pero wala nang iba basta magustuhan mo sila. Bumili pa nga ako ng iba't ibang palaman. Sinabi sa akin ni Hobby na gusto mong kainin ang mga gaan kay Lane, kaya pumunta ako at bumili kaninang madaling araw. Petty tricks. Lumiwanag sandali ang mga mata ni Marian at kinuha niya ang bag sa walang pakialam na paraan. Naglabas siya ng isang box ng glutinous rice balls at ang mga makukulay na bola ay naghihintay na lumunin niya. Kinuha ni Marian ang isang malagkit na bola ng bigas gamit ang kanyang mga kamay na para bang ito ay isang uri ng mahalagang kayamanan. Kinakabahan siyang pinagmamasdan ni Joyce habang dinilaan ni Marian ang kanyang mga labi bago kumagat sa malagkit na bola ng bigas. Sa pangalawang kagat niya, parang kumpleto na ang buhay niya. Ang kanyang kalooban ay gumaan pagkatapos ng ilang kagat na nagbigay ng impresyon kay Joyce na mamahalin niya ng husto ang isang lalaki kung ito ay mukhang bola ng malagkit. Nang si Joyce ay nag-aalangan na magsalita, si Marian ay tumingin na sa kanya ng may nakaka-relax na ekspresyon. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo, alam kong nandito ka para sa iba. Ungol ni Joyce, paano mo nalaman? Dahil si Yuna ang pumunta dito sa halip na ikaw kung talagang gusto niya akong hikayatin dahil ang isang tulad mo ay magdadala lamang ng kabaligtaran na epekto. Siguradong nagboluntaryo kang pumunta dito para sa ibang dahilan. Huminto si Marian. Ang kanyang pagbigkas ay hindi masyadong malinaw dahil siya ay ngumunguya sa malagkit habang nagsasalita. Bumantong hininga si Joyce, alam niyang wala siyang may tatago sa kanya. Isang Joyce ang nagsimulang maawa kay Justin na ang IQ ay hindi katugma sa kanya. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang humingi ng tulong sa kanya. Ngumiti si Joyce at sinabi sa kanya, Sister Marian, ito ay tungkol sa kumpanya natin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, kaya pumunta ako sa iyo para sa gabay. Tumingin si Marian sa kanya, ang iyong kumpanya ay gumagawa ng food service at hospitality, halos hindi ito nauugnay sa aking larangan ng kadalubhasaan at pumunta ka sa akin para sa tulong. Iyon ay dahil wala akong ibang itanong. Tiningnan siya ni Joyce na may nakakaawang tingin. Patuloy na ngumunguya si Marian sa malagkit na bola ng bigas, na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paghinto. Tapos ikaw. Ipinaliwanag sa kanya ni Joyce ang tungkol sa kanyang mga kalagayan, nag-aalala ako na kapag nagsimula na silang magtayo ng Clean Energy Hotel, wala na tayong magagawa laban sa kanila. Ang mga negosyo natin ay maaagaw nila sa kalaunan. Tahimik na nakinig si Marian sa kanya at nakalunok lang siya ng huling piraso ng glutinous rice ball nang matapos ni Joyce ang kanyang pangungusap. Sinipsip ni Marian ang kanyang mga daliri at hinampas ang kanyang mga labi habang tinitingnan ang natitirang malagkit na bola ng bigas ngunit pinigilan niya ang kanyang pagnanasa at sinabi kay Joyce, dapat mayroong isang eksperto na responsable para sa proyektong ito ng mataas na teknolohiya kung hindi ito gagana ng maayos. Ang pinuno ng proyektong ito ang susi dito. Siya at ang kanyang koponan ang ubod ng problema, kung gusto mong sirain ang kanilang plano, kailangan mong sirain. Tumango si Joyce, alam ko ang tungkol dito ngunit nahaharap kami sa isang kritikal na problema ngayon.
Ang pinuno ng proyekto ay nagtatrabaho noon sa aming kumpanya ngunit ang aking ama ay hindi siya inilagay sa isang mahalagang posisyon, kaya siya ay nagpunta sa ibang bansa upang mag-aral at ngayon ay kinuha siya ng kumpanyang iyon at pinahahalagahan siya, kaya siya ang namamahala sa proyekto. Wala akong gaanong alam tungkol sa kanya bago ito ngunit ang mga matatanda ay nagsabi sa akin na kami ay naglalayong mag-Riven. Hindi pinapansin ang kanyang talento. Lumitaw ang pag-unawa sa mukha ni Marian at nag-isip siya saglit bago sinabing, maaari kitang turuan ng paraan simula nang binilhan mo ako ng malagkit na bola ng bigas ngunit nakasalalay ang lahat sa iyong tapang at swerte. Natigilan si Joyce at kinusot niya ang kanyang mga mata, Sister Marian, matutulungan mo ba talaga ako? Sinabi ko lang sa iyo ang tungkol dito. Hindi naman ganoon kahirap, lahat ng problema ay nakasalalay sa kalaban. Ang kalaban mo ay isang mayabang na tao. Matako at makitid ang isip, madaling makitungo sa isang tulad niya. Sabi ni Marian. Natarante si Joyce, yung head ng project. Nakakainis. Pero sinusundan niya tayo kaya dehado tayo ngayon. Umiling si Marian, hayaan mong tanungin kita nito, ano ang ibinigay sa kanya ng kumpanya. Itinatalaga nila siya bilang vice-presidente, at binibigyan nila siya ng 20% dibidendo kung gagana ang proyekto. Iyon na ang kanilang limitasyon. Sabi ni Joyce. Sumagot si Marian, kung gayon, paano kung i-coach mo siya, magkano ang iaalok mo? Kumunot ang noo ni Joyce, Sister Marian, ang ibig mong sabihin ay panghuhuli sa kanya. Iyon. Parang hindi iyon posible, galit siya sa atin. Mali ka, lahat ng tao ay may kahinaan, lalo na sa mundo ng negosyo. Hindi kailanman mananalo ang talento laban sa yaman, kapag natalo ka sa talento, ibig sabihin lang ay kulang ang yaman mo. Kaya naman ang mga negosyante ay palaging nag-aalaga ng tubo kaysa sa lahat ng bagay. Napatulala si Joyce at nagtanong siya ng may pagtataka, kung gayon. Sister Marian, ano ang iaalok ko sa kanya? Upang bumalik siya sa ating kumpanya. Biglang napansin ni Joyce ang kanyang kakaibang tingin at tinaakpan niya ang kanyang dibdib, ikaw. Hinihiling mo ba sa akin na? Ako. 1192. Ano? Nagulat din si Marian sa kanyang reaksyon. Joyce told her with a serious expression, Sister Marian. I admit that I've done you wrong but I'm not a trash woman. I'm serious about my relationships. Kung hihilingin mo sa akin na akitin siya para sa project na ito, hinding-hindi ko gagawin yun. Kahit gaano mo ako kaayawan at kahit gaano mo ako katanga, hindi mo ako dapat pretuhin na parang tanga. Sa wakas ay nahuli ni Marian. Gumapang ang galit sa kanyang leeg at nagmura siya sa ilalim ng kanyang hininga, ano ba ang tumatakbo sa isip mo? May nasabi ba ako? At saka, sa tingin mo ba ay gagana ang pang-aakit sa kanya? Masyado kang walang muwang. Isang Joyce ang lumabas mula rito at ang kanyang mukha ay namula habang siya ay pamulong, kung gayon. Kung gayon ano ang sinusubukan mong sabihin? Bumantong hininga si Marian, sinusubukan kong sabihin sa iyo na isipin kung ano ang maaari mong ialok sa kanya. Bumilog ang bibig ni Joyce sa pag-unawa. She contemplated it for a while before shaking her head, I think it will not be far from what they offer to him. This is a $20 million project, magiging milyonaryo na siya kapag nagtagumpay siya. Magiging vice president din siya, hindi ko naman siguro siya papayagan na maging chairman. Nakita ito ni Marian, kaya hindi na siya nagulat dito, kung gayon, nakipag-ugnayan ka ba sa kanya at tinanong siya kung ano ang gusto niya para maging handa siyang bumalik sa iyong kumpanya. Hindi ko ginawa iyon. Hindi ito magiging posible. Ni hindi nila nais na makipagtulungan sa amin at hindi tulad ng maaari kaming mag-alok sa kanya ng anumang mas mahusay. Parang walang magawa si Joyce. Tumango si Marian, kung ganoon, makipag-ugnayan sa kanya at tanungin siya kung ano ang gusto niya para pumayag siyang bumalik sa iyong kumpanya. Hindi ba niya tayo sasamantalahin? Makinig ka muna sa akin. Nainis si Marian. Oh! Ibinaba ni Joyce ang kanyang ulo.
Tumayo si Marian at naglakad-lakad sa paligid ng silid bago ipagpatuloy ang kanyang pangungusap. Kapag nakipag-ugnayan ka sa kanya, tretuhin mo siyang mabuti anuman ang kanyang ugali. Kumilos na parang kailangan mo talaga ng tulong niya at kung humingi siya ng anumang bagay na hindi ka panipaniwala tulad ng pagbabahagi, posisyon o dibidendo ng kumpanya, sabihin oo hanggat hindi niya hinihingi ang posisyon mo bilang chairman. Ah! Hindi ba? Naging balisa si Joyce. Hayaan mo akong tapusin ang aking pangungusap. Nainis si Marian sa kanyang pagkagambala. Oh! Bumantong hininga si Marian, tanggapin ang kanyang mga tuntunin kahit gaano pa kalaki ang mga ito, makipagkita sa kanya at pumirma ng kontrata sa kanya. Humanap ng isang liblib na lugar para mawala ang kanyang pag-iingat. Kailangan mo siyang makilala at makipag-usap sa kanya ng personal. Tandaang mag-doll up kapag nakilala mo siya, mas kaakit-akit ang mas mahusay. Ngumiti na parang panalo sa harap niya na para bang sasabihin mo sa kanya at kapag nakipagkasundo ka sa kanya, pagkatapos ay sasabihin mo na sa kanya at kapag nakipagkasundo siya sa kontrata, tandaan mo na magpakasaya kapag nakilala mo siya, mas kaakit-akit. Sa tingin mo hindi ito magandang ideya at pinagsisisihan mo ang desisyon mo. Natarante si Joyce, Sister Marian, hindi ba mawawala ng saysay ang mga pagsisikap ko noon? Magagalit lang siya at lalo siyang mapupuot sa atin. Lihim na ngumiti si Marian, syempre hindi ito magiging ganoon kadali. Bago mo gawin ang mga bagay na iyon, kailangan mo munang suhulan ang ilang mamamahayag at mamamahayag sa ekonomiya. Para saan? Natarante si Joyce. Syempre hihilingin mo sa kanila na mag-set up ng mga nakatagong kamera at kumuha ng mga larawan para sa publisidad. Ang mga larawan ay dapat na kinuha sa oras na siya ay pumirma sa kontrata. Ngumiti si Marian. Pinag-isipan ito ni Joyce at sa wakas ay nahuli niya ito ilang sandali pa. Nalaglag ang panga niya at nanlalaki ang mga mata na tumingin kay Marian. Oh! I get it now. Kung gagawin ko iyon, hindi na siya pagtitiwalaan ng kumpanya niya dahil kasama siya sa kumpanya namin. Maniniwala sila na pumayag siyang sumali sa kumpanya namin dahil sa confident kong ngiti. Tama, tumango si Marian, hindi sila papayag na magkamali pagdating sa mga mahahalagang proyektong tulad nito. Sa mga kritikal na sandali na tulad nito, paghihinalaan siya ng kanyang kumpanya mula nang makilala kanya kahit na hindi siya talaga pumirma ng kontrata. Kung tutuusin, ang kanyang mga nakatataas ay walang kontrol sa kanyang kadalubhasaan. Iisipin din ng kanyang koponan na siya ay nagtataksil sa kanila at kung ang kanyang koponan ay maaaring magtaksil sa kanila, at kung hulaan ko, ang kanyang koponan ay magiging tama. Bawiin o. Matatanggal sa trabaho para sa isang taong mayabang at mayabang na tulad niya, hindi niya kayang panindigan ang pagdududa, kaya siya ay huminto. Kapag nangyari iyon, mabibigyan mo siya ng magandang offer at maipagpatuloy niya ang kanyang proyekto sa iyong kumpanya. Kaya kahit na hindi siya masaya tungkol dito, maaari lamang siyang magtrabaho para sa iyo. Kung sasali siya sa kumpanya mo, susundan din siya ng part ng team niya. Pagkatapos ng lahat, ang iyong kumpanya ay mas malakas kaysa sa mga kakompetensya pagdating sa pagpopondo, karanasan at mga koneksyon. Hindi naman siya tatanggi sa mas magandang stage, di ba? Tuwang-tuwang tumalon si Joyce mula sa sofa, yay! Tama ka talaga. Bakit hindi ko naisip ito? Pwede ko siyang bigyan ng offer at bawiin. Sister Marian, napakatalino mo, gusto kitang halikan. Tumakbo pasulong si Joyce at niyakap si Marian na nagpapanik. Paulit-ulit niyang kinurot ang pisngi ni Marian at binigyan pa siya ng mapusok na halik sa kanyang labi. Nanlaki ang mga mata ni Marian sa gulat. Haha, sasabihin ko ito sa aming departamento ng relasyon sa publiko at hilingin sa kanila na kumuha ng ilang maliit na media ng ekonomiya. Ilalantad namin ang kanyang nakaraan sa aming kumpanya, tiyak na gagana iyon. Humajejek si Joyce. May naramdaman si Marian na matamis sa kanyang labi. First time niyang mahalikan ng babae at namula siya dahil sa kahihiyan. Agad niya itong pinabulaanan nang marinig niya ang sinabi ni Joyce, hindi. Maaari mong suhulan ang mga reporter, ngunit hindi mo makukuha ang media. Bakit hindi? Naguguluhan si Joyce. Dahil kapag ginawa mo iyon, matutunton nila pabalik sa iyo ang pinanggalingan.
Sa tingin mo ba maniniwala pa sila sa mga ulat? So, ang mga reporter lang ang masusuhol mo at hindi ang kumpanya. At saka, pumili ng tahimik at liblib na lugar pero hindi ka makakapili ng pribadong kwarto. Masasabi ng mga tao na nakaset up ito dahil hindi sila makakapag-picture ng patago. Hindi ito magiging natural. Pinaalalahanan siya ni Marian. Huminga si Joyce at tumingin kay Marian na may kakaibang tingin. Hinawakan ni Marian ang kanyang mukha. Natarante siya sa pagkakatitig, bakit ganyan ka makatingin sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Lipstick mo ba? Hindi. Umiling si Joyce at pamaantong hininga, iniisip ko lang na maswerte ako na nasa iba't ibang industriya tayo. Kung magtitinda ako ng mga damit, matagal mo nang nakuha ang kumpanya ko. Masyado kang masinsinan at naisip mo ito sa maikling panahon. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Marian, akala ko tatawagin mo akong malupit na tao. Ito ay isang simpleng panlilinlang, kaya lang ay masyadong halata ang kanyang mga kahinaan na nagpapadali sa mga bagay-bagay. Magiliw nang umiti si Joyce at niyakap siya. Salamat, Ate Marian. Alam ko, kahit paulit-ulit mo akong binubuli, mahal mo pa rin ako. Hinawakan ni Marian ang kanyang baywang at itinulak siya palayo, masyado kang clingy, huwag mo na akong yakapin, huwag mo rin akong halikan. Inilabas ni Joyce ang kanyang dila. Halatang hindi siya makikinig sa kanya. Nag-usap pa sila tungkol sa pagpapatupad ng plano sa loob ng ilang oras, bago umalis ng opisina si Joyce na may magaan na hakbang. Nakahinga ng maluwag si Marian. Sa totoo lang, kahit magkasing edad lang sila, parang bata si Joyce. Pakiramdam niya ay may kausap siyang isang nakababatang kapatid na babae at ang pag-iisip tungkol dito ay nanginginig ngunit natutuwa sa parehong oras. Tuwang-tuwa si Marian sa pagtulong kay Joyce, ang manliligaw ng jerk. Talaga bang tinuring niya siyang parang kapatid? O sinimulan na niyang ituring ang kanyang mga manliligaw bilang kanyang pamilya? Lumingon si Marian at tumingin sa dalawang kahon ng glutinous rice ball na may masalimuot na tingin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.